In verse number 3, for the Pharisees and all the Jews, except they wash their hands off, eat not, holding the tradition of the elders. When they come from market, except they wash, they eat not, and many other things there be, which they have ceased to hold, as the washing of cups and pots, dishes and vessels, and tables. In verse number 5, then the Pharisees and scribes asked him, why walk not the disciples according to the traditions of the elders, but eat bread within washing hands? The title of the message today is The Rebuke Against Traditions. Ang pagbadlong ni Jesus batok sa mga traditions. Let us pray. Father in heaven, thank you Lord sa mga songs na muna dumog. Juhit sa choir. Salamat Ginoo, it encourages our heart. Isa pamagani, salamat pinagi sa awit o Diyos, we can conquer more mountains. There are a lot of mountains in our lives. Fear, daghan kayo Ginoo, anxiety, doubt, daghan kayo. But salamat for the Lord Jesus Christ in our hearts, we can conquer them all. Ginoo, palayan ka sa pag-bless ka na mo, bisa pa man tabali ko sa pagwali sa inyong mensahe, tabali ang congregation o God, na madawat sa dila ang mga spiritual butang. Lord, kanamo diri sa tanan Ginoo kana sa home aning building Ginoo Dios, there is nothing that we can do enough. What we mahimo without you. We need your help. We need you, O God, to be with us. Lord, speak to our hearts and move in our midst. In Jesus' name, Amen. Amen. Please be seated. Panginoon, kung mong mabantayan, ang duha ka grupo sa mga two religious groups came to the Lord Jesus Christ, and as they came together to Him, verse 1, itawag sila mga Pharisees and the scribes. Mga igsoon, they are coming from Jerusalem. You know, the scribes and Pharisees, they all nagsugod sa Jerusalem, which is the center of Jewish authority, ang Jerusalem. They came to Jesus Christ, mga igsoon, at this time, to scrutinize Jesus' activities. Naalarman naman sila sa gipanghimo ni Jesus. Remember, these kinds of groups, mga igsoon, the Pharisees and the scribes, are against the Lord Jesus Christ. Especially sa mga teachings, sa mga activities ni Jesus Christ, they were against the Lord Jesus Christ. Kaya ang gitudlo ni Jesus Christ, contradict man sa ilahang gituhuan. And these mga igsoon, Pharisees and scribes, gikan mga igsoon sa pagka-captive nila hundreds of years gikan sa Babylonian mga igsoon, naa sila'y nakuha ng mga religious traditions. Amen? Naa sila'y nakuha ng mga na-adapt pa ng mga religious traditions, unya gidugang nila dito sa pulong sa Diyos. The Pharisees and scribes, mga igsoon, gikonsidera nila ng traditions are equally important with the Word of God. Kana ko sa iyo. And then they tried to teach and even mga igsoon to implant on the people's mind na kini nga tradition pwede din gamiton dugang sumala gyapon sa kababuton sa Dios, which is not true. Tabo lang yun mga igsoon nga kini kayo na as they came to Jesus Christ to scrutinize His activities, si Jesus pag ilan na pagkutanan, si Jesus pag ilan na encounter. Ito yung nasa dito nila, kaya against lagi sila. Pero mga igsoon, salamat yun sa Ginoo. Because Jesus Christ enlightens the people, especially kita, ma-enlighten ta mga igsoon, by way of Jesus' answers to the Pharisees and scribes. Amen? Amen? Traditions are not bad in themselves. We used to take tradition mga igsoon, dili mo na sa batik. They are good, they are okay, but bantayan lang yung nato mga igsoon nato pagalingon as we adapt any tradition nga dili na mo kontra sa pulong sa Dios. Mo kontra gyud na sa pulong sa Dios, diha na may muka. Amen?
una, mga igsoon, na nahitabo nila, gisagol man nila sa pulong sa Dios. And then they assume na okay ang tradition as they mixed it with the Word of God. O sa dahil gi-mix nila ang traditions, mga igsoon, sa pulong sa Dios, i-elevate nila ang traditions as sacred. Pinaagi sa tao, dili pinaagi sa Dios. Amen? Traditions, mga igsoon, should help us understand God's laws better. Pinaagi hinuon sa tradisyon, mas makasabot pa yung kaunta sa pulong sa Diyos. And it should not become lost themselves. Amen? There are biblical traditions that we need to hold, and there are traditions that we need to be aware. Tanawa ang Bible una sa tanan, 2 Thessalonians. I-post palihog. 2 Thessalonians chapter 2, verse number 15. Hisgutan sa nato kining duha ka mga verses. In 2 Thessalonians chapter 2, verse number 15, the Bible says, "Therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which ye have been taught, whether by word or our epistle." Na? Paminaw mo ha? Daghan na magpistuhanon na kuno, nagdalag Biblia, ito ang Biblia. Ito ang yapang tradisyon. Tradisyon karabang basta unang Lunes di maligo. Unang mamatay di malilhi. Totoo ba? Ini ka New Year, magputang og piso sa danan kay panusog ang grasya. Kung kasal, buakan og baso. Ay, so hindi pa lang. Labot itaw din. Daghan pa kayo. Labi na kining mga karataw. Kibong si karataw? Magkarantaw ba? Daghan kinibuan ng mga traditions, mga igsoon. Ingon siya po sa Paul sa Thessalonian believers, mga igsoon. Therefore, brethren, stand fast. Barugi yun, kupti yun. And hold the traditions which you have been taught, whether by word or our epistle. So naay traditions, mga igsoon, nga gipatudlo nga ni Paul. Naay mga traditions, mga igsoon, nga gipasunod sa mga katawhan sa Dios. These are known as biblical traditions. Amen? Ganun itawag mo na tradition na pastor. You know, the word tradition is a teaching, mga igsoon, from this generation passed through the next generation. Gikuptan ba? Kana bitaw mga pagtulunan nga gikan pa nila lulo o lula? Kana may tradisyon? Wala, pangutanan ba ka? Ma, nga nung dili mo na pwede baton, ma, bingunin ni mong mama, ada mo ni gitulo ni lula-lulo? Ada mo ni naandan sa katigulangan pa? Kabantay mo na ng mga pamulong? Mga igsundin na magsilbi sa atong Christianity karoon. Kung tinulan na kayo piskuhanon mga igsoon, dili na ng pulong ni lulag-lulo. Ang pulong sa Diyos na pagpupunti sa tanan. Unay kayo ni Pablo, hold fast, mga igsoon, stand fast and hold the traditions which you have been taught. Mga pagtulunan na gitudlo kaninyo, pinaagi man sa pulong o pinaagi man sa amuang pagsuwat. Gitudlo pinaagi sa pagsuwat. Amen? It is traditional really because ang Bible dugay na kayo ni. Dugay na kayo ni. Wapasimulang dulo na ang Bible. Wala, gitudlo sa Bible mga igsoon, kung naadap pa lang ni Lula o ni Lulo, gipasa ni Mama, gipasa ni Renato, o gato ipasa sa itong anak, mo na kitawag ng mga biblical tradition. Ang nakaapan lang, kaya gitudlo sa mga Spaniard sa una, nila ni Magellan, gitudlo ba ito nila Lolo o Lula, gitudlo ni Mama, gitudlo sa imuha karon. So kung imo tanawon mga igsoon, ang tinubdan sa pagtulunan at tinubdan sa tradisyon, dili sa Dios kung dili tawhanon. O mo na gisulti sa Book of Colossians chapter 2 verse number 8. Ikaduha nga verse mga igsoon, not only 1 Thessalonians 2:15, but Colossians chapter 2 verse number 8. Tanawa ko sa igsoon sa Bible. Beware lest anyone spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. Na ay mga pagtulunan, mga igsoon nga gispasa lang, gisugdan lang sa pawahanon nga pangulaw na,
Gi-practice lang sa tawahanon nga bundok, mga tawahanon lang yung kayo. Hangtod nga gitudlo, gidawat, gipasa. Mayroon na yun ang katapusan gipasahan. Insakto na kay maunay na kakunan sukat pa sa una. Tanawa sa ang source sa imong pagkatun kung biblical ba o dili. Gahapon nagsulwining ng Bible study ko sa pamilya ni Lau. Ang mama nangutana, Pastor, kung saan yung diferensya sa akong pagdawat ni Kristo sa una o pagdawat karon. Dugay na kayo, Pastor, bata ako, gidawat na lang ko si Kristo. Anong ingon mga Pastor, nadawat ko si Kristo karon. Mga igsoon ka na, pagdawat mo ni Kristo sa una na way labot sa Biblia, wala gitawag opinion o idea o tradisyon. Pero pagdawat mo ni Kristo karon sa Bible, wala gitawag as scriptural or biblical. So there's a difference. Usahin mga igsoon kita ng mga tao, tungkol kay bright tungkol kay nakas insaktong pangunahon, makahunahunagit at mga maayo, balaan, insakto nga mga butang. Pero ayun na mo ang final unless nasa pulong sa Diyos. Kaya wala kayo nasa pulong sa Diyos mga igsoon, dili yun na sa may kong tinuod. Imuha na na huna-huna. Amen? Mga igsoon, Paul wrote against any philosophy of life that is based only on human ideas and experiences. Kini. He is not condemning philosophy. Philosophy itself is good. But he was condemning mga igsoon teachings that credence humanity and not Christ. Amen? Jesus Christ is, in reality of life, has the answers of everything. Let's go back to our text, mga igsoon, in Mark chapter 7. Mark chapter 7, you will notice here that Jesus Christ answered them. But in verse number 2, in the Bible, but when they saw some of his disciples eat bread with defiled, that is to say, with unwashed hands, they found fault. The Pharisees and scribes are kinds of people, may kasi sila sa mga tao, mga igsoon nga, mangita lang kung sa'yo. Mangita lang kung sa'yo. Ayaw. Sa church, dahil may mga tao, mangita lang sa'yo. Kinisibahan na ba? Huwag mo itong place dito eh. Yan, tama kita sa'yo, ha? Ang mga di ba na no? Ang mga di ba na no? Sige tao. Tagwag talaga na ako din, may ani dito. Actually, wata dito luar sa Biblia, namita tayo sa'yo. Amen? Ang ito ang mga igsoon, kung makita man tayo sa'yo, ato nagluon, ato tarungon. Tabang tayo, may mata ko. These kinds of people, they observe, mga igsoon, some of the disciples of Jesus Christ who eats bread with defiled. Kada bang nagkaon siya ba? Nga hugaw ang kamot. Tradisyon na nila. Nga before mo kaon, mahugas, yung tradisyon na sa mga tao. Nga matod pa nila, importante kayo na kay mauna sa part sa paglimpyo sa tao. So kung asa ginawa na. Duha pa ni kabutan ang i-address ni Jesus Christ. Duha pa na igsoon ka questions nila ba nga gitumpok ni Jesus Christ. Duha. Gikan sa verse number 6 down to verse number 23. Number 1, ang tradition. Then number 2, things that defile. Then in verse number 3, for the Pharisees and all the Jews, except they wash their hands off, eat not, holding the tradition of the elders. Amen? So that's the traditions of the elders. Before sila mangaon, kinahanglan manghulaw. Nga kung di galing ka manghulaw, hukaw ka klase na tao, di ka ang kuyugan. You are a kind of person that needs to be separated. Di ta magkuyog ito, hukawan ka. Actually, mga igsoon, di rin pa anak, ano mo na panalitan ang imong trabaho, mekaniko, nagutom na kayo ka. Di naman basta-basta nakuha ang uwi sa mekaniko. Mekaniko, kung nakita ang mga igsoon, na nagka-ulit taon nga, napay-taway mga oil, napay-asite, hindi na magkabot. Pero, ikaw, gusto mo siguro sila ba? So kung mga Pharisees makita na, hugawan, iyak! Mga igsoon, kini mga Pharisees, they were so very strict in observing the law.
Dito kini sila mga igsoon. And then, in verse number 4, and when they come from the market, except they wash, they eat not. And many other things there be, which they have received to hold, as the washing of cups and pans, brazen vessels, and of tables. Muli siya mga tradition sa elders. Kung ato sa merkado, mga igsoon, magmerkado sila, musuot sila sa wet market, labi na sa wet market, kinahanglan, uli nila mga igsoon, ipatag na kinumpra, maligo gina sila, lamahan din na ilang isuot, kay para nila, pugaw sila kay dito sa wet market. That's the tradition of the elders. Nagkasabot mo? It is not biblical. It sounds good, it sounds okay, but it is not biblical. It is not really true. Amen? Then the Pharisees and scribes asked him, verse number 5, why walk not the disciples according to the traditions of the elders, but eat bread with unwashed hands? So there's the question here about the tradition and things that defile. Amen? Okay, so ito introduction pa to, ha? Verse number 6. Makita na to din mga igsoon, Jesus Christ rebukes them. Gibadlong sila ni Jesus Christ sa tulo ka pi. Number 1, by the prophecy. Na. The rebuke against traditions by the prophecy. In verses number 6 to 7, you will notice, he answered and said to them, well, hath Isaiah prophesied of you, hypocrites. Hello? Mga hipokrito mong nagko. As it is written, these people honoreth me with their lips, but their heart is far from me. Howbeit, in vain do they worship me, teaching for doctrines the commandments of men. Diha mga igsoon, gibadlong sa Jesus Christ. Nagtuman yun ang gisulti ni Isaiah sa inyo, ha. This was written, mga igsoon, in Isaiah chapter 29, verse 13, if you would please. At tuon na to kanyo. Long time ago, gisulti na ni Isaiah, nga ay mga tao nga nagdaig sa Diyos, pinagi sa lips, but their hearts are from God. Isaiah chapter 29, mga igsoon. Tala. Kada diha? May kabati lagi, hindi na mga Bible. Agad na rin diha. Sunod ako yung mukha din, mga palalang mga kompos mo. Please look at Bible, boy. Wherefore the Lord said, for as much as these people draw near with me with their mouth, and with their lips do honor me, but have removed their heart far from me, and their fear toward me is taught by the precept of men. Ang ilang pagkahadlok nako, gitudlo na lang, pinaagi sa pamaagi sa tao, by the precept of men. Mga example, kinikita mo, even in the Old Testament, God, even in the times of Moses, God gave His word. Ang Diyos naghatag sa iyang mga pulong, guide to, para ang mga tao mahadlok kaniya. It is God Himself naghatag sa instructions sa mga katawhan niya para makakaon ang mga katawan mahadlok kaniya. Ang nahitabok mga igsoon, ni dagat at dagat panahon na Isaiah, hangtod sa panahon ni Jesus Christ, hangtod sa itong panahon karon kung nakabantay mo mga igsoon, na hadlok ta sa Diyos, pinaagi sa pulong sa tao. Pinaagi sa pagpamaagi sa tao. Dili nigil pulong sa Diyos. Nang ato gikahadlukan ba? Dili na subay sa Biblia, subay na sa atong huna-huna. Amen? Amen? Managihimo nila. Natuman mga igsoon sa panahon ni Jesus Christ, gibadlong sila by the prophecies. Which was fulfilled, mga igsoon, in the times of Jesus Christ, in the time of the Pharisees, in the lives of the Pharisees. Amen? Ang prophecy, mga igsoon, nagsulti that God's people would honor the Messiah. God's people would honor God with their lips, but not with their hearts.
Pati man na mga igsoon. Usahay mayo kita musulti. Pero wala sa tinadali na itong kinabuhi. Amen. Diha ka. Amen? Many Christians, mga igsoon, are guilty of that one. Howbeit, in vain do they worship me. Uy, paminaw mo, paminaw. Musimba ganit ka ba? Pero ayaw pagsimba. Ayaw pagsimba mga igsoon. Yan, ani ka sa simbahan. Mingon ka, nisimba, malko. Ang pangutana, did you learn something? Nakinakatunan ka pagtulungan, nakinabaw na pagtulungan. O basic, pareha rin yung punta mga igsoon sa oras sa katulik ko nga, pag-abot na tagsimbahan, para nato, simba na ta. Ayaw ba na? Dili na yung na. Mga igsoon sa atong pagsimba sa Diyos, we are worshiping God in spirit and truth. Sa atong pagsimba sa Diyos, we are based, mga igsoon, our worship to the Word of God. Amen. O salamat kayo sa Ginoo, ang kini nga simbahan nag-require na kung mahimok mo simba mo, you bring your own Bible. Kaya ang mensahe, kuha na to sa Bible. Ang mensahe, mabalo nito bisan sa balay. Nga sa imo panibalay, ma-review nito ang mensahe sa tulong sa Diyos. Pinaaki sa pagbasa sa Bible. We are the kinds of people, mga igsoon, na mag-cut on Diyos sa tulong sa Diyos. Hindi kayo mag-cut on na tao sa gisulti sa mga tao sa mga panahon. O kahit kay balong na musulti sa maayo, mag-agad na ta sa gisulti na to. Bisimba na to. Nidawat pa ko sa Ginoo. Nahagod pa ko sa Ginoo. Naigod pa ko sa Ginoo. Pero why pihimo para sa Ginoo? Natawag na mga pulungan. Di ba? Mahagod pa ko sa Ginoo. Siya man ang akong Diyos. Pero hindi mo kita ang simbahan. May nalagay ka, nagkanikitan, sunod domingo sa dala, wala na. Tinunod na ito, ihagod sa Diyos, yung mga igsoon. Grabe yun. Nahigog na kasi yung pulong. Magkamot kasi yung pulong. Mutuman kasi yung pulong. Kung tinunalay ka, nahadlok sa Diyos. Kaya ang Diyos yung tinuod na bilin mga igsoon sa iyong pulong. May ihatag niya na kinato kayong pulong. For us to be guided by God. These people, mga igsoon, the Bible says, these people honoreth me with their lips, but their hearts is far from me. I hope you are guilty in the sight of God. Amen? As what I have said, we can say good things. We can think, mga igsoon, about good things. Maybe we can act about good things. But I hope it is not far from your heart. I hope you realize it kasing-kasing. Hindi mga tawanan, they honor God through their lips. Lips. I fear God. Ya adik. I fear God. Palahubog. I fear God. Sugarul. I fear God. Babaero. Lalakiro. Amen? Amen. Wala. Ahos na kaya ba lumon siya ahos? Inusinti mo kayo mga no? Kaya ahos, muli siya ahos. Ngayon yung karaan tinabuhi. Sa tabing, utihan di ka karoon ha. Usa, duha, tulo, upat, lima. Lima na sila ka po. Lima na sila po, tigil-pisuan. Ang among kaya ito sa apas, Brad, kung before talakita, iyan ko ito na mo ang balay sa Pineriso, nag-Bible study. Ang iyang bisyo sa una, Brad, maghatag siya of fake money. Before siya nagtatag 20,000, ang iyang idala ng fake money. Muna tawag na ahos. Yan, mingog ka na ka sa Ginoo, naghatag ka fake money? So, una ka ito na itinabuhin ka, hindi tayo. Amen. Kaya ba nun may mong fake money kung gusto ulit mo? Hindi na yun ha. Mapatay pa sa kubirno na rin man. Wala na. Hindi matawahan na wala rin yung bukutan. Amen. Pulisan na dapat sa tulong sa una. Dahil sa pier. Kaya ba nun yung asa mulusot, hindi ba dapat pulis? Di ba? So, tilit. Sapa. Katutuloy sa pier, kita ka pier man eh. Wali siya sa pier mga igsoon, sa waterfront police station. Nahibong siya. Ang tanan na sa Krisman.
Mga puliti niya. Di bakit? Kasi na, di ba siya pinagawa nito? Hala, mga puliti, mga puliti. Salamat, kaluwas, iba pa, ako sa santo sunod. Klaro kayo. 21 years, kung ibalik sa Pasuan, 21 years, kinabuhay na sa Pasuan. 21 years? 21 years. Diyos ka sa Ginoo. Mana na ngayon sa ba? Dili na ito, iba-pa lang na ito ang pag-ilan na ito sa Diyos. Timuo na ito kinasikasin. Amen? Kaya kinasikasin, hindi mo pag-ila ang Diyos, there is something transformation happening to you. Na agyo'y kausaban, milita po sa kinabuhi. Jesus Christ rebukes them by, pamilya ha? Prophecy. Number 2, kinilindot din. By the parental example. Amen. Young people, will you raise your hand? Young people, will you raise your hand? Salamat po, young people. Isa ko. Salamat na mo karon. Young people, pagkamamin. Very good, sige, young people. Salamat. Pamilya mo, listen. Okay. Parents, pamilya mo ha. Labi na mga young people, pamilya mo. These teachings is for you. This teaching is for you. This is addressed to you. Napigit sa tanong member, ali, because Sunday, kay naay minsahe gihat na Ginoo about the Korban. I will explain the Korban. What is the Korban? Insa. I will try. Sige, pero sayang wala. Dala mga ito, for the parental. Jesus rebukes the Pharisees by the prophecy. Number 2, Jesus rebukes the Pharisees by the parental example. Look at verses number 8 to 13. Kalawan ni mga ito. In verses number 8 to 13, for laying aside the commandment of God, ye hold the tradition of men as the washing of pots and cups, and many other such like things ye do. And he said unto them, full well ye reject the commandment of God, that ye may keep your own tradition. For Moses said, verse number 10, dili nagsugod, verse number 10, honor thy father and thy mother. Kano kay nagisugod na ni sa Dios dito ng Moses. Amen? Amen? Usahay siya sa 10 commandments. Honor thy father and thy mother. And whoso curseth father or mother, let him die the death. Kinsagani ang mutonglo sa papad mata, pagkapatiyog siya sa kamatayan. Let him die the death. Dili naman spiritually ng kamatayan, kundi mamatay yun siya sa physical. Let him die the death. Mamatay siya sa kamatayan. Si Bizantinsa na mutonglo sa ginikanan. Napaminaw mo mga young people, ayaw tungluha palihot ang imong ginikanan. Bisag mamilyonaryo pa ka, bisag mangilgig pa ka na tao sa kalibutan. Paminaw, dili diyo ka kabayad sa imong ginikanan. Elementary level lang imong ginikanan, degree holder ka, 4 ka kurso ang nahimo nimo, 5 ka kurso ang nahimo nimo, natiguan na lang ka sa eskwela. Paminaw, dili ka kabayad sa ginikanan. Di ka mabot sa kalibutan kung nagigikanan. Kada kaklase ka kamaturan, di ka kabayaran. Bisag hatagan pa ni mo pagmili kung ginikanan, di ka mabayaran. But bigla, gigamit sa Diyos yung ginikanan. Tanawa sa gihimo sa tradition. Look what the tradition said. The tradition of the elders, how did they kanabang yun sa nila pagdigil ang ilang ginikanan. Mga salbahis ni mga tao, tanawa verse 11. The Bible says, but ye say, if a man shall say to his father or mother, it is a korban, that is to say, a gift, by whatsoever ye mightest be profited by me, he shall be free. And he suffer him no more to do aught for his father or his mother. The Bible says in verse 13, making the word of God of that effect through your tradition, which ye have delivered, and many such like things do ye. Ang pagpasamot nila mga igsoon, imbis ang pulong sa Dios dito kay Moses kinag-ingon, honor thy father and thy mother, ang gihimo sa tradition sa elders, pwedeng di na sila matagat sa ginikanan, kaya naan na sila itawag na gift. Kanang gift mga igsoon or korban,
That is a Jewish term. Ang korban is a gift for the temple. Ang pasabot ana mga igsoon, panalitan na si mama, na si mama. Na si mama. Si mama nanginahanglan. Si mama nako nanginahanglan siya mga igsoon o kanang financial assistance. Or bisag wala siyang kinahanglan o financial assistance. Pero akong gisalikway ang akong responsibility sa akong mama o akong gisalikway ang akong pag-honor sa akong mama tungkol kay ang akong girason na ako sa simbahan. Gift na ako'y panalitan 50,000 or 1,000. Then nakakita ko ni mama nga, oy, naginalan si mama o para pamahaw. Di na ako tagaan si mama kay ako ning i-tithes and offering or ako ning ihatag sa templo. Mga igsoon ko si Jesus Christ anak. Ayaw talikdi inyong ginikanan. Pabilin gihapon yung mag-honor sa ginikanan. Amen. You can honor your parents, mga igsoon. Bisag ninyo na ka. Ninyo kami magdingding. Ang gihimo na ko, pagkatulad ko ani mga igsoon. Niyato ni kang mama, nihatag ni gamay kwarta. Nihatag ni gamay kwarta ni mama. Last week to ma? Last week lang to. Gamay naman. Pag-uli na ko, ginan ko sa mama. Pastor anak, salamat. Mga igsoon, ang ako kasi. Grabe, great. Grabe, great. Ang kasi. Ginan ko sa mama. Pastor anak. I think mga ginikanan dili ta malain kung tagaan ta og 1,000 aman sa tuwanan. Brother Frank, si Marites kung mga ginikanan, di ba siguro mo malain kung tagaan mo og 5,000 aman ni Earl o ni Yumi. Wa pa siguro mo ilanlan, pero kanang ihatag lang, ba? Kamay, pahalin pa yun. Wala ko, maghatag lang ko. You know, that is honoring your parents. Si Susana, Brother Chichi, hindi pa siguro mo malain kung mahatag niyo si Jesus o si Darek o tag 100 lang ang simana, tag 500 lang ang buwan, di ba siguro mo malain? Malaki di ay. Badirani, naman kayo mga anak badirani, hindi pa siguro ka malain badirani, isang wag kang ilanlan ba, wag ka magdahong ba, mahatag lang kung si April ni mo, April Joy, April May, April Joy. Mahatag lang si April Joy ni mo, pa, nalang ko extra pa, 500, usama mo nyo ulit, ay bahala na ka niya pa, usama ni mo, di ba siguro ka malain? Kita mo? Mga anak, atong praktisan ba, praktiso na ito bitaw, muhatag kag something sa atong ginikanan. Nandito na Bible, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Sakto lang, children to. Pero di ka maka-child na binagdala kay pamilya, mga igsoon, ang pag-honor sa ginikanan, padayo na. Di ka maputol. So, saan man na itong pag-honor ng atong ginikanan? Mga igsoon, bisa ka na muhatag kag gagmay amount. But until I think you will not be mad, you will not be angry. If Shirin or Sheila would give you just a little amount of money, will you be angry or not? Will you be happy? In that way, you're honoring your parents. Mga isod, kamo mga people, ano yung simbahan, unta magkapon mo anak. Unta magkapon ta anak. Kung wala ka makahatag sa ginikanan, mga isod, i-consider niya ang principle. Honor your parents, honor your father or your mother. Ang tilos, panalitan mo hatag si Nico, di mo mabisag 500 lang kung kinasweldo. Di siguro ka malay na ano? Happy kayo ka? Kagamay ng 500? Yung buwag ka o ka ng pag-healthy, sobra pa 500. Ito mo na. Diabetes na si Pastor. Pastor ng Balitan. Hello, hello? Mga igsoon, ayaw irason nga, this is a gift, this is for the temple. That is good. Pero mga igsoon, if you see the need of your parents, if you see that your parents are in need, atuwa sila. Tabangi sila. Ayaw ina nga, di na ko katabang ni mumapa ha, kaya ako'y gikinahanglan or ako nihatag sa simbahan, kinahanglan ni sa simbahan, di pinay ka na.
Continuous na ang atong pag-honor sa atong ginikanan. Na yung mga anak mga igsoon, abroad, ang ilang ginikanan. Luoy kibalay. Ba't ang ilang mga anak, ba't abroad pa ka ito? Professional lang ka ito. Sa mga nagiingon ba? May pagway anak. Hello? Amen. Nasa maginikanan nga, hayahay kayo. Ay, mga nagpad. Pero sige ko ka lang. Igo-igo sa, tabahan lang sa iyo ko. Mga iso, may payo na ito itong ginikanan ko eh. Amen? Ang ikasukan ni Jesus Christ, ano yung mga iso? Tungkol kay gitudluan nila ang mga tao, nga i-neglect nila ilang ginikanan, tungkol kanina word, korban. Or gift. Gift na para sa temple. Di mo. Amen? Amen? Let us continue honoring our parents. Let us continue mga igsoon. Esteem them high ang atong ginikanan. Amen? Making the word of God then effect through your tradition which have delivered and many such like things do ye. Daghan pa niya na mabutang inihimo nga inyo di kontra ang pulong sa Diyos. Hello? Kanindot kumalong tao eh? Kambal Frank Marquez panalitan? Si Yumi? Unya si Genevieve? Muhatag pa yun. Si Franz? Muhatag pa yun. Ay ganin lang, amuan lang mga anak. Na si Jamari, Charles, Jojo, Christian, JC. Panalitan ba? Ito mo sa Diyos, i-bless sila. Naliin ka, 5. Kaya mahatag na sila, 5,000. Ibulo. Si Jojo, mahatag na po 5 giging. Ma, iuhal 5,000 mo. Nak, sige. Dito taon mo ito si Charles. Kaya yung sa 5,000. Kaya si Christian, yun na. Jojo. Paano si 5,000 mo? Asan si Christian? Kini! Bakit 10,000 mo? Hindi mo yung sisipan, 5,000 to. Paminaw mo, sa inyong lugar mo, sa mo? Hindi may masuk ng mga hindi ko eh. Kaya mo hindi mo salamat ko. Makinong ko na. Mag-ampin mo ba yan ha? Buupan ka na mo. Amen? Amen? Ang words ginaganan ba? May amping na. Buupan. Lamigin mo ang words ba? Pero anak na may pakialam, makinong ginaganan, may pagkiro, may pagkiro. Nag-anak ba? May labi ng mga anak, niya tingin pa, pampers. Mga anak niya, pa, anak ko, ibiasa, bagay yung duty ko. Ilabay ko sa dagat yung anak. Yung anak mo, yung anak. Ito sa bago eh, man. O, yung people, ayaw himua yung ginikanan, nga murag, yaya, o yuyo sa inyong mga anak. Kung naman palimalay, establish na mo, paminaw, ayaw himua yung ginikanan, nga murag katatong sa inyong balay. Amen. Honor! Na may ubang mga anak na dato na sila, hayayin na sila. Ay, salamat si mama, ako pa po yun, kay may nalang gamitin mo luto. Ganahan, ikos luto ni mama. Sa lahat ng pagkasunod, gihimukok ang mama. Ayaw mga yun, himu ang cook ng mama, himu ang larayin na yung mama, himu ang prinsesa yung mama. Amen? Pero di saan magalihari si mama dito sa balay? Hindi, kamusta kita sa mga ginikanan, yung naman na ito, dili na akong pamilya. Pamilya na sa mga anak. Ilang ng pamilya, kita, naratas na pala yung panalitan, utong. Disiplina ko ng bata, utong. Amen? Yan people, honor na ito na. Honor your father and thy mother. Amen? Verse number 10, for Moses said, honor thy father and thy mother, and whoso curseth
father or mother, let him die the death. The book of Proverbs, mga igsoon, ay verse dito, kitsa magtulong si mama, his future is obscure darkness, will be obscure darkness. Tapos pituhan ang binikanan. Amen? I hope, kung kasabultaan na, Jesus Christ rebukes the Pharisees and scribes by the prophecy, by the parental example. Amen? The Pharisees, mga igsoon, they twisted the word of God to avoid any responsibilities or financial supporting their parents. Ilang ito is, kaya imbis amayan yun kitabangan ng binikanan, ingon sila, di ko tatabang, kaya na ako'y korban, or this is a gift for the temple. Wrong. Amen? The tithes and offerings, padayon na. But the responsibility of the parents, of the children, mga igsoon sa parents, dili ba na full, dili na pirmi. Amen? Ibuhat conviction, example, mahatag ka o kumit ka, mahatag ka 1,000 a month, ihatag, dili na maka mga igsoon, maka distract sa iyong commitment niya sa Ginoo. Mahatag ka 10,000 a month, dili na maka-distract, labi na o kanang allowance na daan, kanang pag-asal na ni mo daan, dili na maka-distract. Amen? Dugang pahinuna nga panalangin sa Ginoo nimo. Tanawa, Ephesians chapter 6. Dugang na nga panalangin sa Ginoo nimo. Ephesians chapter 6 na, in verse number 2. The Bible says, honor thy father and mother, which is the first commandment with promise. Also a promise, that it may be well with thee and thou mayest live long on the earth. Amen? Tanawa. Makahatag mga igsoon o taas ang kinabuhi ang pag-espiritu sa binikanan. Uy, ay mong tuong magkagaba ang binikanan, ha? Wala sa Bible. Huwag mo gagaba niya. Panalangin, inuul kung mo respect ka sa mama at papa. Pero kung di ka mo respect sa mong papa, ino sa Bible, let him die the death. Labaw ka sa gaba. Patay yun. Amen? Yun ang ginikanan. Amen? Number three. Jesus rebukes the Pharisees and scribes by the prophecy. Jesus rebukes the Pharisees and scribes by the parental example. And Jesus Christ rebukes mga igsoon the Pharisees by the preaching of the Word of God. Amen. Tanawa si Diwali ni Jesus Christ. He addressed mga igsoon. At this time, it is no more the tradition. At this time, He addressed the things that defiles a man. Tanawa. Mark chapter 7, beginning sa verse number 14. Dali. The Bible says, and when he had called all the people unto him, he said unto them, hearken unto me, every one of you, and understand. There is nothing from without a man that entering into him can defile him. But the things which come out of him, those are they that defile the man. If any man have ears to hear, let him hear. Okay na lang, verse 16. Ikaw na Ginoo, kung kinsa to'y na igdulungog, panungga sila. Magpasabot, katong naminaw, pasabta sila, pasabta sila. O mo na magpasabot. Dili mga igsoon ang gikaon. Remember, ang issue ani, na ingon ang mga Pharisees, why some of your disciples, gikaon, yung amang hugas kamot? Di ba ang issue sa mga Pharisees? Ibalik ka sa tubag ni Jesus Christ na dili man ang imong gikaon, may makapahugaw nimo. Amen. Ang igawas sa imong baba, mao'y makapahugaw nimo. Amen. Pero kanang gikaon nimo mga igsoon, gikaon sa tao, dili na makapahugaw sa iyang pagkatao. Kaysa tinuod nila kung mukaon ka mga igsoon og siyumay, mukaon og siyumay. May video si Paul. Lamig gini ang siyumay. Ako dito kung kaon. Pero na-retirigate siyumay. Ang imong gikaon mga igsoon, muagi na diri sa tutulan, adong na sa imong intestines, stomach, intestines, small, large, how to ikawas nimo. So asa naman, wala na, ikawas na. Gikaon, gikalibang. Ayo. So dili na makapahugaw sa tao.
sa baboy, basta luto lang. Mukhang taglitsun, pero mukhang baboy hinglaw, ano na maayo, papay ka na. Ang baptist, duha na yung pagkaon ng ginili. Number 1, pagkaon nga na hilo, o pagkaon nga di makaon ka ng palpos. Wala ganin na anak mga igsoon, pwede na makaon sa kunsa. Pero sumay mo, hindi na po. Hindi na po na. Dalawa mga igsoon. Huwag ka sa mga mga disciples sana. Pero tawag na ni Jesus Christ, and when he was entered into the house from the people, the disciples asked him concerning the parable, and he said to them, are ye so without understanding also? Do ye not perceive that whatsoever thing from without entered into the man, it cannot defile him? Bisag unsa lagi kuno mga disciples ba? Bisag unsa lagi kuno ang musunod sa tao, dili na makapahugaw kaniya. Because it entered not into his heart, but into the belly, and going out into the jaw, CR, purging all meats. Kalipang tanan ba? Verse number 19, amen? Verse number 19. Then verse number 20, and he said, that which cometh out of the man, that defiles the man. Kanang ni gawas dito sa tao, maunay magkapahugaw sa tao. Kasabot mo? Kini si Brian ba? Dagkok lang tiyan ani. Matanawa na. Muna magkapahugaw niya. Muna magkapahugaw na ako. Kini si Ikon ba? Si Ahos ba? Ramil ba? Gamay ng tao. Muna magkapahugaw na ako. Kaya pinagi sa akong pulong kung saan ikong klase na tao. Sa ako pa, ang nigawa sa akong bakbak mo, hindi nakapahugaw na ako. O mo siya magkapahugaw ni Ramil. Nindot yung relasyon si dito o si Ramil. Pero sa diha, gisultihan ako, bating si Ramil, nito kang dito, nabating na si dito kang Ramil. Pero sa mga sugod sa dahil, gawas ang mga pulong sa kumbaba. That defiles a man. Amen. Kaya nga naman, i-explain pa yung Father ni Jesus Christ in verse number 21. Verse number 21, for from within, out of the heart of men, proceed, number 1, evil thoughts. Hugaw na utan na huna-huna. Adulteries, pagpanapaw. Fornications, murders, from. That's verse number 22. Covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. Verse 23. All these evil things come from within and defile the man. Amen? Amen. Girebuke sila Jesus Christ by the prophecy, by the parental example, and by the preaching. Amen? 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 Amen. Magkakaunta bisa kung sawi. Pero kung ang tao, pinigaran mo ka na itasin din mga iso, na may lahat ng relihiyo na, may lahat ng relihiyo na rin. Wala, prinsipyo na niya, na hindi kumukha. Example, hindi kumukha sumay. Ay, ina, may pelo ko, kaya kumukha sumay. Kalain sa tulad sa sumay. Alita sa mga doktrina sa uban. Di kumukha dugo-dugo, di kumukha baboy. Ay, kung ina, muna sa kapay, pelo na ako. Namatay ang anak sa Diyos sa cross, bayan sa mga sala. May pelo na ako, kaya ka, baboy. Kalain was tinuuloy. At tinunalay po nila pagkaon. Kung mukaon ka, pero di ka mukaon, pwede na sa, why sala ka na? Amen? Ang sala ng mga Diyos, kung ikaon ka, no, kay pagtuo. The Bible says, for whatsoever is not of faith is sin. Amen? Romans chapter 14. Tanawa ko no. Verse number 23. And he that doubteth is damned if he eat, because he eateth not of faith. For whatsoever is not of faith is sin. Amen? And another verse, it talks about eating, pagkaon. Why makasalat mga igsoon sa pagkaon? Makaon mo ka ulit, why salaan? Pero ayaw mo pamista. Kakal kami pa sa lista rin ayaw. Lain na, ayaw.
ako knowledge, ako na talaga niya. Pero kung ato yung kakinalista, Bible-lista, bibay! San Jose karon ng patron, mabista mi! Pag-abo dito, kaon, kini, kaon, ani! Kung mas bista na kaon. Ito sa Bible, mga isod, kung nakagalit mag-doubt, namista uloy ka, mapapis ka. Alam mo, namista maka-Christian, maka-ka. Kala depitan, kasalan na ka. Kaya matandog ang iyahang pagtuko. Pero kung mapandol, kaon! Ayun, balik ka na eh. Hindi mapandol rin kung kaon ko. Hindi may kumana. Ang nalagad ko. Oo. Pero mo dinahan ko ba? May kausap, pista mga ito. Pastor! Ato sa mga kay pista! Kumahon na lang ko. Mura pa ako sa kibaw sa isulti. So yun ka, Pastor! Ato na sa mga kay pista! Mura pa siya sa isulti. Pastor ba ito kay pista? Di ba no? Di ba? Ayaw lang. Sa kikaman sa mayor, Pastor, ikay sunod. Mura pa kiniskiba no? Tang-taon mo ngayon, may kumato. Kindat ang miglitso dito sa balay. Pastor! Lisod na! Mas pista! Ano yung silihan? Ang nasakit, ihatag, di mo din malibaran. Papandol! Ikaduha, di mo na inawatan, ilabis ng kabangan. Pasok ko! Dawata! Pagkabot sa kusina. Lord bless thee. Lagyan ang po iyo. Magkampo mo may sabihin na nga Ginoo, ako ibadlong ang mga kambok ang nga baboy gumawala. Hindi na mawala ko. Hindi ko makasakit kung kailangan siya sakit sa kambok. Cholesterol, di na mawak mo ito. Pastor Gampo, Ginoo, salamat sa litson. Ako ibadlong ang cholesterol, ani nga litson, gumawala. Gumawala, gumawala na niya. Amen? Mga Lord Jesus Christ rebukes the Pharisees and scribes by, number one, the prophecy, by the parental example, and number three, by the preaching. Yung people, paminaw, anybody of us, natin dinikanan, kay mama, papa, tigulan na, di pa late na maka-honor kanila. Wala na yung ihimo sa una today, so ihimo eh. So, tino na nila, so dalawa ka mama, ma, i-practice na mo, niligid, yung honor nili mo by giving sa mga program. Tapos eh, yung mama papasan. Ang kulang na nahalinan mo, kagpunan ko lamang, kung mahatag ako ni. Mahatag ni mga iso, makakalipay lang diba sa ginikanan naman. Mas maayo na malipay ginikanan kaysa magmahay ng mga anak. Hindi si Jesus, hindi na anak ako bilhin. Uy, pamilya mo, tagaan sa tuba, pasalamat sa dumuy. Wala ay sa ginikanan, pasalamat. Si mama nagpasalamat ng permiyoy, pagkahuman, dukulo ko yung chat. Anak pastor, salamat. Hindi ko magkasing-kasing sa kalipay. Hindi niyo po anak. Ano ba? Kaya bimingon nga, sa labas yung naka. Nga nung tao pamali, yung jackpot pamali, may jackpot tong nilang pali. Mga isang bilang. I-honor and day ka na. Amen? Palindog ka talang palihog, tamahan ko ito sa mga Diyos.